ang malalim na katotohanan sa ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito po tayo sa programa ng 24/7 Wow! Words of Wisdom. Ako po ang inyong tagapagsalita, Sister Alma Grumo ng CGM Balete sa panguna ng aming pastor, Pastor Rod Grumo. At muli po tayo makakapakinig ng salita ng katotohanan na katulad ng aking binasa sa aklat ng ikalawang Korinto 5:17, akin lang pong uulitin ang pagkabasa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ang lahat ay naging bago. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa buhay ng isang tao na kay Kristo. Hindi lamang ito pagbabago ng panlabas, na anyo o asal. Ito ay pagbabago ng puso, isip at espiritu. Ang katotohanan ng salitang na kay Kristo, nagsisimula ang talatang kaya't, ang sabi doon, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, bibigyan po natin kahulugan yung na kay Kristo, meron po itong pinapahiwatig na personal na relasyon. Ang pagiging na kay Kristo ay hindi basta pagsapi sa isang relihiyon, hindi basta pagdalo sa simbahan, at hindi lamang pagkilala sa Kanya sa isip. Ito ay pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa aklat po ng Roma 8:1 ay ganito po ang sinasabi, walang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang pagiging na kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa Kanyang ginawa sa krus, pagtitiwala sa Kanyang biyaya, at pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Hindi sapat ang kaalaman tungkol kay Jesus. Kailangan tayong mapa sa Kanya. Mapa sa Kanya. Ano po? So, yun po yung sinasabing na kay Kristo. Bakit naman nabanggit ang bagong nilalang? Ang salitang bagong nilalang ay nangangahulugang bagong likha. Hindi lamang inayos ang dati, tayo ay ginawang bago. Sa aklat po ng Ezekiel 36:26 ay ganito po ang sinasabi, at bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Nakaganda po. Ano po? Ang Diyos ay hindi lamang nagtatakip ng ating kasalanan. Binabago niya ang ating pagkatao mula sa loob palabas. Ayan, ulitin ko, mula sa loob palabas. So mula sa makasalanan, tungo po sa tayo pinatawad na. Mula sa hiwalay sa Diyos, tungo sa malapit na sa Kanya. Mula sa lumang buhay, tungo sa bagong direksyon. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Yun naman po ang kasunod. Ang bagay ay nagsilipas na. Binabanggit sa talata, ang dating bagay ay nagsilipas na. Ibig sabihin, ang dating bagay po ay tumutukoy sa dating pamumuhay at dating pagkatao, dating pag-iisip, dating pagnanasa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ibig sabihin na agad nawawala ang lahat ng kahinaan. O sabihin po natin na, ngunit pinapakita lang po dito na mayroon pong malinaw na pagbabago ng direksyon. Hindi na tayo alipin ng ating mga nakaraan. Sa aklat po ng awit, ganito po ang sabi. Awit 103:12.
kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon nilayo niya ang ating mga pagsalangsang sa atin. Ang nakaraan ay hindi na ating pagkakilanlan. Burado na po. Ang ating bagong pagkatao ay nakaugat na kay Kristo. Ulitin ko lang po, ang sabi, ang ating bagong pagkatao ay nakaugat na kay Kristo. No, tayo po ay nando na kay Kristo, doon po tayo nakaugat na sa ating Panginoon. Kaya sa talata ay nabanggit din naman po, ang sabi, narito, ang lahat ay naging bago. No? Sabihin nyo nga po dyan sa comment section, bago. Lahat, sabi, ay naging bago. Ang salitang narito ay isang pagpapahayag ng katiyakan. Ito ay parang sinasabing, tingnan mo, parang ganun po, tingnan mo, may nangyaring himala. No? Alam niyo po, ang tunay na himala kay Kristo ay ang pagbabago ng buhay. Kahit po gaano tayo kaalam sa salita ng Diyos, ang kailangan po ay tunay na pagbabago. Hindi lang po puro knowledge, but transformation. Sabi nga, hindi lang information, but transformation. Bago ang ating pananaw, bago ang ating layunin, bago ang ating pag-asa. No? Sa aklat po ng Juan 10:10 ay ganito ang sinabi. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Sobrang sarap. No? At magkaroon nito ng sagana. Ang bagong buhay kay Kristo, hindi lamang sa panghinaharap na langit o sa langit, ito'y nagsisimula po ngayon. Ang pagbabago po ay simula ngayon. Kung ikaw ay isa ng tumanggap kay Kristo, ay kakitaan po tayo ng pagbabago. Ang dakilang pagbabagong sinasabi dito ay panloob. Kapag tayo ay tunay na kay Kristo, may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. May pag-asa sa gitna ng pagsubok. May lakas sa gitna ng kahinaan. Ang pagbabago ay maaring hindi agad makita ng lahat, ngunit ito ay tunay sa paningin ng Diyos. Ang halimbawa po ni Pablo, alam naman po natin na ang sumulat nito ay si Apostol Pablo ng ikalawang Korinto, ay isa po siyang dating taga-usig ng mga Kristiyano. Ngunit nang makatagpo niya si Kristo, ang kanyang buhay ay lubusang nabago. Mula sa taga-usig tungo sa tagapangaral ng salita ng Diyos. Mula sa pagiging kaaway ng mga mananampalataya, naging lingkod ng Diyos. Pinapakita nito na walang sino man ang napakalayo upang hindi mabago ng biyaya ng Diyos. Hindi po sa ganang atin, kundi sa biyaya ng Diyos. Ang pinakamahalaga pong tanong ay ganito. Hindi ang tanong na kung nabago na ba ang aking panlabas na anyo. Hindi po yun ang dapat na maging tanong. Hindi rin ang tanong na kung marami na ba tayong mabubuting gawa. Hindi rin po. Ang tanong na dapat ay ganito. Tayo ba ay nakay Kristo na? Yun po ang tanong. No? Tayo po ba ay masasabi nating naranasan natin yung isang bagong nilalang? Isang katotohanan na dapat nating
malaman na ang pinakamahalaga pagbabago ay hindi pagbabago ng tirahan. Hindi rin pagbabago ng anyo, hindi rin pagbabago ng trabaho, o pagbabago ng estado sa buhay. Ang sabihin nyo nga po, pinakamahalaga. Ayan. Ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng puso. Kaya kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay kay Kristo, ngayon ang araw ng panibagong simula. At kung ikaw naman ay na kay Kristo na, patuloy kang mamuhay ng isang bagong nilalang. Nawa yakapin natin o naisin natin na ang bagong buhay, iwanan na natin yung luma nating pagkatao, mamuhay tayong sa kapangyarihan ng pagbabagong dulot ni Kristo. Napakaganda po na tayong lahat na kay Kristo ay kakitaan ng totoong bagong nilalang, kawangis ng ating Panginoong Jesus. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Aming Ama na nasa langit, Ama na kumakalinga sa amin, Ama na dumidisiplina sa amin upang kami tunay na makapamuhay ng tama sa harapan mo at sa harapan ng tao. Na kami ay maging silbing ilaw at asin sapagkat kami ay nakipag-isa sa iyo'y kakitaan kami ng pagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Lumagay ka sa trono ng aming mga puso. Makapamuhay kami ng tama, O Diyos, na ikaw ang nilulugod, ikaw ang napaparangalan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, na mga salita mong ito ay matatak sa puso at isipan ng nakinig ngayong umaga. Makita nila ang kagandahan ng pakikipag-isa sa iyo. At ang resulta ng pakikipag-isa sa iyo ay isang pagiging bagong nilalang. Maraming salamat. Selyuhan na yung kapangyarihan ng Santong Espiritu ang mga salita mo natanim sa puso ng bawat nakinig at magnanasang maging kawangis mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po ng marami. Lagi ka namin mapapurihan, lagi ka namin masamba sa tamang pagsamba, at lagi kaming magpasalamat. Lagi, Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ay lagi sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Sister Alma Grumo na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin. God bless you.